nilagyan ko siya ng mushroom na yung maliliit dried mushroom. Ewan ko kung ito ba talaga yung dried mushroom na nilalagay ko. Nakalimutan ko kasi hindi na ako nagtanong sa kanila. Kasi yung sila sa ano nila. Sa work, ayan. Asan kaya ito? Hatiin ko lang siya. Or lagdagan ko na isa. Siguro masarap naman yung chicken wings kasi ano siya. Nilagyan ko siya ng konting anghang. Isa ko lang yung bawang, lagyan ako ng siya, konting pepper, black pepper powder. Ayan, hindi pala naka-record. Kanina pa ako dadak ng dadak. Hindi pala siya naka-ano. Ayan. Minimix-mix ko lang ito. Nilagyan ko siya ng soy sauce at saka pepper. White pepper. Kasi igigisa ko rin naman ito mamaya. Tapos lalagyan. Parang napadami ata ang asin ko. Sige lang, gustong-gusto naman ng amo ko yung alat-alat. Kami dalawa ng babae. I-adjust na lang natin mamaya yung ano.
Yun nga, natawa eh, na ano ako, nasad ako bigla sa ano kanina, sabi ng bunso namin. May hinanaing daw yung kuya namin sa ano, sa akin. Kasi di man lang daw ako nangumusta sa kanya. Ngayon, sa isip-isip ko, hindi ko nga matawagan mga anak ko sa araw-araw kasi busy nga tayo, di ba? Hindi naman tayo dunya dito sa ano, sa ibang bansa na kahit si ano, yung mga anak ko talaga hindi ko nakakausap everyday yan. Siguro sa isang buwan may dalawang ano lang. Minsan lang talaga. Kasi pag tumatawag naman ako sa kanila is paano lang, bawal nga ako ng cellphone. Kahit nga sa labas na gumagala ako ng alaga ko, hindi pwedeng magano. Dito sa bahay, nakakaano ako kahit makikita ako dyan sa ano, sa camera. Hindi siya okay, pero ganun pa rin. Kailangan talaga. Gagawa tayo ng ano, gagawa tayo ng content natin, di ba? Kasi ano nga tayo. Ayun nga, nasad ako bigla kasi ano, ganyan nga. Pero pag tumatawag naman ako sa nanay ko, sinasabi ko naman kumusta si ano, kahit sino, mga bayaw ko, kumusta si kuya, mga ganyan ba. Pero hindi ko talaga siya as in nakakausap na ano talaga. Tapos nagtampo siya na hindi man lang daw siya nabilhan ng ano, ng anong tawag doon? Yung mosquito net ba? Kasi sa labas nga siya natutulog. Sa labas siya natutulog. Tapos ano, malamok, maraming lamok. Sinabi ko naman sa ano, sa nanay ko na bilhan nila ng ceiling fan. Kasi malamok nga, sabi ko sa kanila. Hindi pala sila bumili. Pinadala ko na yung mga pera ko sa kanila, yung sahod ko. Sila na mag-budget kung ano gagawin nila. So ayun. Parang nasad ako na ano, parang gusto ko namang tumulong sa kanila, kaso sa ngayon talaga is gipit na gipit talaga ako. Yung ano nga, yung birthday ng nanay ko ngayon, tas yung mga anak ko mag-enrollment na, wala pang mga gamit. Hindi nila naiintindihan siguro, or na-misunderstood lang ba na ano, wala ding nakapagsabi na nangungumusta naman siya sa'yo, pero ano, yun nga, kapo, sabi ko nga sa nanay ko, bilhan nyo ng ano, yung plywood or yung kalakat na tinatawag namin, yung kawayan ata, yung kawayan na ano, yung parang banig siya ba? Basta, kalakat ang tawag namin doon. Para ano, hindi mainit. Tas ano, may cover, parang may cover din ang ano niya ba, kwarto-kwarto niya doon sa labas. Eh, ayaw naman daw niya kasi mainit daw. Sabi ko, ano na lang, ceiling fan na lang ang ano, kasi malamok. Ayun. Yun nga, mali ko din. Hindi rin ako tumawag sa kanya na ano, may mali din naman ako. Pero sa totoo lang talaga, wala akong time na ano, makausap sila. Kahit nga nanay ko, hindi ko nakakausap lagi yan. Kasi gustong-gusto kong makausap lagi. Kasi ano nga, may sakit siya, diba? Hindi natin alam. Tapos kung kinukumusta mo naman, tatawagan mo, hindi naman sumasagot. Na ganyan na ano ba, situation. Tapos dito din naman, sumasakit din ang ulo ko kasi nag-iisip ako na siguro sa ano, nag-iisip ako paano na naman ang lulutuin ko, ano na naman ang susunod na ano. Mga ganyan na bagay ba. Tapos maglilinis ako. Minsan nga, hindi ko natatapos yung mga trabaho ko kasi sa kakaisip ko ng ano, mga lulutuin ko nga. Ayun. Sabi ko, ang hirap naman talaga nito. Oh, ikaw pa yung mali na ano, andito ka, nagtatrabaho. Tapos di nila alam na ano, busy ka sa trabaho. Tapos gusto mo rin namang tumulong sa kanila. Kaso wala kang choice talaga na ano ba. Ako gusto ko talagang tumulong. Kaso lang, sa ngayon is marami talaga akong mga babayarin na ano. Marami akong babayarin, naiyak ako. Parang naiyak ako. Ayun. Tapos, yun lang. Naawa ako na ano, parang nakonsensya din ako ba. Pero sa isip-isip ko naman, hindi ko nga makakausap yung mga anak ko. Tas siya, matanda naman na siya. Dapat intindihin din niya na ano,
Ako lang nag-iisa, tas ewan ko. Parang wala na akong pupuntahan. Ako nga lang mag-isa dito, tas sila doon, andun sila lahat. Wala nang nangangamusta sa akin dito na, oy, kumusta ka na, mga ganyan. Minsan pag may time ako, tumatawag ako sa sa nanay ko nga, pero minsan din hindi niya sinasagot kasi parang napagod na din siya sa kakakamusta ko sa kanya. Yung gusto ko lang naman na makita siya na lagi makakausap, pero yung feeling niya na nag-aalburuto sa ayaw niyang pag-usapan yung sakit niya. Tas lagi siyang masakit nga. Masakit yung niya, yung tiyan. Ayun. Ngayon nga na ako sa sa padala ko is konti lang yung padala ko, 15,000 lang yung pinadala ko. Kasi marami nga akong utang. Ngayon allowance nga ng mga anak ko is kulang-kulang talaga yun, tas mga gamot pa ng nanay ko, wala talaga. Sabi ko hindi yun magkasya, yung 15,000 hindi magkasya yun. Tas may iniwan ako dito na mga 4,000 plus ata yun. Yun ay pambayad ko naman sa internet kasi wala pang billing. Internet at saka nila, tawag doon? Kuryente. Sabi ko, naabutan na kayo ng 2 bill noon kasi inabutan na sila ng 2 bill. Lahat ng ng sahod ko pinadala ko na, hindi pa nakabayad. Ayun. Sabi ko ngayon, ang ipapadala ko sa inyo is lang, yung 15,000 nga. Pero kulang talaga, as in kulang talaga. Kasi yung mga anak ko 3, tas gamot pa ng nanay ko, wala na talaga. Tas yung utang ko is, parang 7,000. Kasi gusto kong bigyan yung bunso namin ng kahit 2,000 man lang. Para sa nga niya, graduation. Kasi may isang kapatid ko na naman nagtampo kasi may utang ako sa kanya. Hindi ako nakabayad. Nag-promise ako nung nakaraan. Sabi ko magbabayad, may bibigyan kita ng kahit 5,000 ngayong sahuran. I-graduation nga ng anak ko. Tas yung nanay ko is na ospital din. Yung pera na ko, hiniram ko sa amo ko na 6,000 ang hiniram ko. Yung 2,000 binigay ko sa 3,000 pala binigay ko sa sa nanay ko. Tas yung 3,000 naman yun ang panghanda nila, tas pambili ng ng garland, ng bulaklak, ng bouquet ng anak ko. Kasi kahit andito ako, iniisip ko rin yung anak ko na kahit kunti man lang may ako. Wala na nga akong regalo sa kanya. Dapat sa kanya yun sa niya, graduation, yung pera na yun na hiniram ko. Ngayon, yun nga, tumawag ako sa nanay ko, nakita ko yung yung pinakita niya yung tiyan niya na lumaki. Sabi ko, ano pang hinihintay nyo? Sabi ko, yung pera is makikita natin yun. Makikita natin yan. Huwag nyo problemahin yung pera. Sabi ko, mayroon pa naman akong pera dito na pang graduation sana nga ng anak ko. Sabi ko, ibibigay ko to sa inyo, tas punta kayo ng ospital. Ayun, hindi pa rin sila pumunta. Tumawag yung bunso kong kapatid sa kanila, ay pumunta pala doon sa bahay, saka pa siya nagpa-admit. Ayun. Ang hirap talaga ang hirap intindihin ba, yung gusto mong makatulong sa kanila, kaso hirap ka din, hirap ka sa pag-budget, mga ganyan. Sana nga next time is na ako, makaluwag-luwag man lang ba. Hindi naman problema sa akin yung gagastos tayo sa pamilya. Kasi pamilya yun Wala tayong ibang tatakbuhan, pamilya natin. Bahala na si God sa natin, sa mga problema natin. Ayan. Yun lang ang ating chikahan for today. Ayan. Ako ay magluluto na. Anong oras na kaya ngayon? It's time to luto. Time na. Nagluto na ako ng soup ko dito. Kasi long soup yan lagi ang niluluto ko. Mga 1.5 oras yan. So, ayun. Thank you so much for watching, guys. And don't forget to like and subscribe to my channel. And comment down below para ma-shoutout ko kayo. Ayan, ang ating video ay
always kwentuhan lang ng mga ganap-ganap sa ating buhay. Ayan, Moment and Destiny. Follow niyo ako sa aking YouTube channel. Ayan. Ay, nag-alarm ng aking alas 6 na magluluto na ako ng rice. Ayan, bye. God bless us all. Bye-bye.